A Filipina entrepreneur is bringing the taste of the Philippines to Spain and across Europe with her unique take on longanisa, the chorizo Filipino. Mobile journalist Ray Vicente has the report. Isang Pinay ang ipinakilala ang lasang Pinoy sa Spain at buong Europa. Dahil yan sa longganisang Pinoy with a twist ang chorizo Filipino. Sa Filipino culinary, hindi mawawala ang impluwensya ng mga Kastila, gaya na lang ng iba't ibang klase ng chorizo o longganisa. May kanya-kanya pang ang versions bawat probinsya. Pero paano kung ang longganisang panlasang Pinoy ang dalhin naman at ipakilala sa Espanya? Yan ang produktong sumisikat ngayon sa Spain at iba pang bahagi ng Europe na chorizo Filipino. At ang recipe nito from Batangueña content creator na si Jeline de Maculangan o mas kilala online bilang si Pinay sa Barcelona. Nag-start ako mag-vlog, along the way nakabuo ko ng isang longganisa. Pero itong longganisa na to, ang pinakaiba niya sa ibang Filipino longganisa ay pinatoyong longganisa siya na tinawag namin chorizo Filipino para mabilis na ma-distinguish ng mga Spanish people kung anong chorizo binibenta namin. Sakto pa dahil ang kanyang very supportive husband na si Chef Joma, may-ari ng meat shop sa Barcelona na gumagawa ng iba't ibang Spanish sausages for more than 100 years na. Kaya naman noong 2024, sinimulan nila ang paggawa ng Filipino longganisa hanggang sa maging chorizo Filipino ito. Kasi nag-start ako na parang subok lang talaga. Ngayon nasa iba't ibang parte na rin siya ng bansa ng European Union. Sa Denmark, Finland, Ireland, Netherlands, Amsterdam, Germany. Sobrang happy kasi sinusuportahan talaga tayo ng mga kababayan natin dito. Na sakupin ang buong Europa din. Ang tanong ng marami, kailan ba matitikman sa Pinas ang chorizo Filipino? We are still working kung paano namin madadala sa Pinas. Kailangan legal ang pagpasok ng ating produkto. Kailangan magbayad ng tax. So ayun po, kailangan iniisip pa po namin kung anong mga ways na pwede namin gawin para madala namin at maipatikim din namin sa mga Pilipino, mga supporters natin. Sa kabila ng success ng kanilang produkto at tumataas na engagement sa social media bilang vlogger, aminado si Jelina na o-overwhelm at napipressure siya. Feeling ko parang kailangan ko ma-reach agad minsan yung expectations nila na kunwari dalhin sa Pilipinas or dalhin sa London. Ngayon, itinatry ko na isa-isahin muna dahil tao lang din tayo, hindi tayo robot. Kailangan din natin magpahinga. Pero ang nagiging sandigan niya, ang pagwawagayway sa bandera ng Pilipinas sa pamamagitan ng chorizo Filipino. At kahit nakatira na siya sa Spain, hindi raw niya nalilimutan ang kulturang Pilipino. Itinuturo niya rin ito sa kanyang 2 anak. So, sa mahirap talaga. Basta, ang nakatulong sa akin nun is yung dalhin kung sino ako at kung saan ako nanggaling sa ibang bansa. Ang sarap maging Pilipino kaya. Yung alam nilang sabihin like maganda, mabango, gusto ko, masarap, or hindi ko gusto, oo, hindi. Mga simple, mga numbers, ganyan. May mga secret, words na ginagamit. Na Tagalog. At sa mga nagbabalak naman sumubok na magtrabaho o magnegosyo abroad, paalala ni Jeline huwag na huwag makakalimot kung saan tayo lumaki at nanggaling. Maging mentally prepared kayo dahil talagang totoo ang homesick. Mahalin mo kung saan ka galing. Tulad ko, hindi ko iniwan yung pagiging Pilipino ko and dinala ko siya dito. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita.